Never ako nanutok ng baril. Alam yon ni Juan, alam yon ni Fredgo. Ito ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ukol sa bali-balitang nanutok daw ito ng baril sa isang negosyante. Ito'y sa kumakalat na balitang nagmamay-ari ang alkalde ng mga iba't ibang mga malalaking negosyo sa lungsod. Sabi ko, I never transacted business with your family. I do not know your father. I do not even know your family. Sabi ko sa kanya, all you have to tell the truth. Kasi nga ang issue nga niya is, sabi niya, Juan daw, na ayaw niya ma-involve sa politics. Kaya sabi ko nga sa it has nothing to do with politics. It's all about ethics and morals. Pinapakita ko lang na I'm fighting for you. Sabi ko, I'm fighting for you. Look, I'm under threat. Kaya nga ang baril ko nandito, yan oh. Hinawakan ko lang yung baril ko. Yan oh, tinan mo yung mga baril ko nasa harapan ko. Dahil dito, naniniwala siyang pawang character assassination lamang ito habang papalapit ang eleksyon. Alam mo, may mga hinar kasi ng mga taxi drivers, binabayaran nila araw-araw para lang magkalat. Hindi lang yon, pati senior citizen, meron rin silang hinire na senior citizen para magkalat lang. Pag-aari ko yung Parkway, pag-aari ko 200 taxis, pag-aari ko yung Good Taste, at kung ano-ano pang mga kwan dito, at yumayaman daw ako dito. Sa pagsisiyasat ng news team na i-blotter sa Baguio City Police Office Station 7 ang insidente na nangyari noong ika-14 ng Marso pero tumangging magkomento at ipakita ito ng BCPO alinsunod na rin sa Data Privacy Act. Kinumpirma rin ng alkalde na mayroon itong baril dahil na rin sa natanggap nitong banta sa kanyang buhay. Nakatanggap kasi ako ng message from former Secretary Alan Capuyan. Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. At humingi ako ng tulong sa kanya, kindly check nga kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo, mukhang positive ang threat. I don't fear for my safety. Sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family. Kasi kung may ginawa sa akin, paano kung masaktan sila? Sa kabila nito, wala naman daw dapat ikabahala ang mga empleyado ng City Hall at mapapanatili pa rin ang mga nakalatag na seguridad. Ayon sa alkalde, naniniwala itong balak siyang patahimikin ng mga di umano'y kalaban nito lalo na sa pagsasabi ng kanyang mga nalalaman tungkol sa korupsyon. Obviously, election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw, tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw nila. Pero hindi kami hihinto, lalaban kami rito. And, galing naman ako sa gera, so kaya ko naman. I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito, hindi kami hihinto rito. Samantala, dagdag pa ng alkalde na hindi ito ang unang pagkakataon na pinagbantaan ang kanyang buhay. Taong 2019, nagsalita si Magalong tungkol sa ilang pulis na involved sa pagre-recycle ng mga nakumpiskang droga na tinawag na Ninja Cops. Nauna nang tiniyak ng Baguio City Police Office ang seguridad ng alkalde. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng tinutukoy na negosyante ng alkalde pero nabigo kaming makakuha ng pahayag. Charles Nicolimon, RNG News.